tungkol to sa post ni Jay Tariela kahapon. Ito kasi yung sinabi ni Jay Tariela sa kanyang post sa X, formerly known as Twitter. Kailangan ganun eh. Kasi marami pang di nakakaalam nun eh na yan yung Twitter dati. Oo. Okay, pakita ko sa inyo. Ito yung post niya. Sabi niya, I am curious about the status of the Chinese pledge to support the Philippines build. During the previous administration, it is also worth asking how it affected the position of the government then in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Which country gained and lost? Uy. Grabe to. Kino-question na dito ni spokes ng Coast Guard, Jay Tariela. Si Jay Tariela siya yung spokes ng Coast Guard, guys. Yung nakaraang administrasyon dahil sa mga build. Bakit? Kasi eto, mayroon kasi sinulat si Global Times. Yan, si Global Times. Si Global Times, mga kotsero, kung di nyo pa po alam, ito yung propaganda network, propaganda newspaper ni Chekwa Communist Party. Siya yun, si Global Times. Siya yung, ulitin natin, propaganda newspaper ni Chinese Chekwa Communist Party. Binasa ko yung tweet nito ni Global Times. Ito yung nakasulat. Yan, wala masyado. Pero hinighlight dito yung recent na commitment ng Amerika sa Pilipinas na $1 billion. Yon. $1 billion, guys. Malaki-laki yan. $1 billion. And this is an investment, meaning mag-uumpisa lang sila sa $1 billion. But eventually, habang tumatagal, syempre, dahil habang kumikita habang nadadagdagan ng profits, etc., lalaki yung investment na yan. Okay. Ngayon, mga kotsero, gustong batikusin ni Chinese Communist Party yung ginagawa ng Amerika sa Pilipinas na pag-i-invest ng $1 billion. Yan. Mga kotsero, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang and download nyo ang Sendwave app. Gawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan Coach Jarrett na yan. Yan. Lagay natin logo ng Sendwave. Ayan. Pag ginamit nyo pa yung promo code ko ng Coach Jarrett, ay makakuha pa ng karagdagang $20 na free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Okay, pag-usapan ngayon natin yan. Kasi this is a very interesting topic. Lalong-lalo na sa mga Duterte Balahura supporters na nagsasabi, si China kasi yung primary partner. Malapit lang tayo sa China, mas madali silang makakatulong, etc. Okay, sige, pag-usapan natin yan. Balikan muna natin yung balita. Ito kasi yung binabatikos nila. US firms set to invest $1 billion in the Philippines, sabi ng Commerce Secretary ng Amerika. Okay, the Biden administration is hoping to elevate economic relations with Manila to keep step with the recent enhancement of security ties. So ibig sabihin, mga kotsero, ito yung isa sa mga resulta ng paikipag partner natin sa Amerika. Okay. Ngayon, eto. Isa sa mga resulta niya, mga kotsero, ay, di ba recently, minute pa nga ni PBBM to eh. Si Gina Raimondo. Tapos may kasama siyang mga
iba pang mga business people, no? Dinala niya din sa Pilipinas para alamin kung paano makakapag-invest dito sa Pilipinas. So, Raimondo made the comments while on a two-day trade and investment mission to the Philippines along with executives from 22 companies, including United Airlines, Google, Visa, Mastercard. Ano pinopronounce yan? Bechtel? Betel? Hindi ko alam. Pakiano na lang dyan. Hindi ko alam paano pinopronounce yan eh. Pakiano na lang, paki-type na lang dyan yung ano niya. Phonetics. Bechtel. Okay, Bechtel daw. Bechtel. Okay, Bechtel daw. Bechtel. May Betel naman. Whatever. Basta yan. Pabasa na lang yan. And Microsoft. Yun. Ang sabi, sabi nung Raimondo, the US-Philippine alliance is ironclad, said at the press briefing which followed a meeting with President Ferdinand Marcos Jr. at the Malacanang Palace. It is sustained over 72 years and we remain steadfast friends and increasingly partners in prosperity. So ang sabi, ang punto daw ng 1 billion investment is to enhance US companies' contribution to the Philippines innovation economy. So more on technology. More on technologies to, guys. Connective infrastructure, clean energy, transition, electric cars. Di ba? Electric cars. Why not? Connective infrastructure, clean energy, critical mineral sector. So, mining. Paggawa ng baterya ng electric cars. And the food security of its people. So, malaki-laki yung investment. Hindi naman siguro maliit na halaga ang 1 billion US dollars, di ba? Baka pag tayo, nabigyan tayo ng 1 billion US dollars. More or less, that's what? 56 billion pesos? O, mga ganun. 56 billion. Oo. Tayo nga, mga Pilipino, dinadaya pa sa PCSO yan, Dinadaya pa nga sa PCSO yan, Pero si US, ibibigay lang. Bibigay lang yan. But anyway, that is just to parang paumpisa pa lang. Again, pag sinabi natin investment, mga kochero, it starts small and then eventually, habang lumalaki yung negosyo, lalaki rin yung, what do you call this? Yung bunga ng investment. Okay. Ito ngayon yung binabatikos ng China. Anong sinabi ng China? US investment pledge to the Philippines a sugar-coated bullet and serving its own ends. Yun. Di ba? Sugar-coated. Bala daw yan Bala lang na binalutan ng asukal kaya matamis. Sabi ni China. Si China ang nagsabi, guys. Si China. Anong sinabi nila? The US investment package to the Philippines serves a strategic political purpose of strengthening US-Philippines relation and supporting the Marcos Jr. government and in its tough stance against China in the South China Sea issue. Sabi daw ni Ge Hongliang. Oy, mukhang nakikinig sa atin si China. Dati, hindi sila naglalagay ng mga sources. Ngayon may sources na. Ayan si Ge Hongliang. Kasi dati, kapag binabasa natin yung mga article galing kay pangalan nito? Kay Global Times, laging from an anonymous source, like ganon. From an international relations expert. Ganun palagi, walang pangalan. Ngayon may pangalan na. So, yan. But anyway, ang yabang ko naman, di ba, para i-assume yun. Baka lang naman naisip nila na kailangan natin maguhin. Baka ganun. O baka nakakuha silang tip kay Martin Andanar. Ay! Maganda yung tip ni Martin Andanar, ha? Ay! Agoy! Sabi, Geholiang, Deputy Director of, told the Global Times yesterday, sabi niya,
Wag na natin, alam na natin to, bilateral relations natin sa China ay palyado. So, sabi ng China, from an economic perspective, the Philippines is looking to diversify its economy in the face of global industrial chain risks and major power competition. While the Marcos Jr. government is working to decrease dependence on China, the US has offered economic cooperation, especially on semiconductors and the digital economy to cater its needs. Tama naman yun. However, syempre, merong however. Pero datapwat bagamat. While the US has made similar commitments to other Southeast Asian countries as part of its so-called Indo-Pacific strategy, the actual implementation of these promises has often fallen short. Uy, hindi raw natutuloy. Pag daw nangako si Amerika ng investment, hindi raw natutuloy. Uy, ba't naman ganon? Ang dahilan nila, whether US investment in the Philippines will be successful ultimately depends on the needs of US companies and whether the Philippines can meet their demands. Baka raw kasi di natin ma-meet ang demands ng Amerika. Kaya malabong matuloy. Yan. Tapos, ang sabi, for example, in the field of semiconductors, the Philippines lags behind some Southeast Asian countries on the groundwork. Ano yung groundwork, mga kochero? Dyan. Yung groundwork dyan is our constitution. Totoo naman, mga kochero. Kasi, ang ating pong constitution has always been a limitation to our progress. Totoo yan. Kaya hindi tayo lumaki kasi hindi natin hinayaan mag-invest sa Pilipinas ang mga foreigners. Yung foreigners na may pera. Ang pinayaman natin, yung mga oligarkong nandirito na. Sila yung pinayaman natin. Ayun. Ano nangyari? O di yumaman nga sila. Yung mga Ayalas, o yung mga yung galing ng yung mga Kastila. Razon, Ayalas. Yung mga mga tumakas ng China para dito magnegosyo. Nakakatawa nga yung mga mga Duterte Balahura supporters. Sabihin nila, tao dito. Bakit? Sino ba yung mga malalaking negosyante sa Pilipinas, 'di ba? Si Henry C. Go Kong Wei. Mga Chinese. Oo nga. Kasi umalis sila ng China. Umalis sila ng China kaya sila yumaman. Ang bobobo ng mga Duterte Balahura supporters, promise. Bobobo nyo. Kaya nga sila yumaman dahil nasa Pilipinas sila eh. Tapos sasabihin nyo, buti sana kung mayaman sila nung nandun sila sa China. Kaso hindi. Nung nasa China sila, mga probinsyano sila. Yung mga kalulololohan ng mga yan, mga probinsyano. At mahihirap pa sila sa daga. At nung panahon na nagkakatagutom na sa China, panahon ni Mao Zedong, lumipat sila ng Pilipinas. Dito sila nagtayo ng negosyo. Dito sila yumaman. Ngayon ang katotohanan doon, mga bobo talaga kayo, mga Duterte Balahura supporters. Ang bobobo nyo. Diba? Ano ba? Diyos ko. Kahit daw sa Malaysia, nagyumayaman daw sila. O basta wala sila sa China, yumayaman sila. Sa China, isa lang ang mayaman. Yung gobyerno. Gobyerno lang ang mayaman sa China. Bakit? Because they're a communist state and everything is owned by the state. Kaya nga nawala si Jack Ma sa di ba? Alibaba. Sinong nilagay doon ngayon na CEO ng Alibaba? Di ba yung inappoint ng ng CCP, Chekwa Communist Party? That's exactly the point. But anyway,
Ayun na nga. Tapos, ang sabi ni China dito, ni Chinese Communist Party, some politicians in the Philippines have claimed that the investment from the US is intended to help the country counter China's economic coercion. However, Chinese analysts believe that the so-called gift package from the US is more like a sugar-coated bullet with the ulterior motive of dragging the Philippines into tensions with China and using the country as a spearhead to provoke China on the South China Sea issue. Alam niyo mga kotsero, kahit wala yung 1 billion na yan na i-infuse ng US government o ng mga US businesses sa Pilipinas, issue pa rin yung South China Sea. Issue pa rin yan. Whether mag-invest ng Amerika sa Pilipinas o hindi. Bakit? Kasi we have a claim. Meron tayong claim eh. Sino lang ba yung nagwawalang hiya sa claim natin? Di ba si China lang naman? May nakita na ba kayo na si Malaysia binomba ang mga na meron tayong dangerous maneuvers with Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand? Wala, di ba? Wala. Sino lang ba may dangerous maneuvers? Sino lang ba nag-water cannon sa atin? China lang. Kaya nga mga kotsero, itong Chinese Communist Party, itong Chekwa Communist Party, nilalait nila yung investment na i-infuse ng US sa Pilipinas. Ang problema, 6 na taon nagkaroon sila ng pagkakataon para patunayan ang kanilang mga sarili. 6 na taon. Take note guys, simula 2016 hanggang 2022. Nagkaroon sila ng pagkakataon na patunayan ang kanilang silbi sa Pilipino. Pero, napag-usapan na natin ito last time at mambabasag na naman tayo ng mga pangarap ng mga Duterte Balahura supporters. It's an unfulfilled promise. Masasaktan na naman ng mga Duterte Balahura supporters dito. Uulit-ulitin ko talaga to mga kotsero hanggang tumatak to sa isip ng bawat Pilipino. Lalo na sa isip ng bawat Duterte Balahura supporter. Uulit-ulitin ko to. Si China nangako ng 24 billion US dollars. Ay, ang laki! Wow! Parang sino ba yung si Babalu? Wow! Nangako ng 24 billion US dollars. 24 billion. Ay, di hamak. Bobo ka talaga ako, Jared. Di hamak mas malaki yan sa $1 billion ng Amerika. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Mas malaki talaga yan sa $1 billion ng Amerika. Malaki talaga. Ngayon, nangako ng 24 billion. Ano nangyari? Baba tayo ng konti. Baba tayo ng konti. Ayan, ito yung pinaka-favorite kong part dyan eh. Sa article na to. Wait, liitan natin ng bahagya para mas makita lahat. Ayan. Ito talaga yun eh. Yung pinakamagandang parte nitong article na to. Anong sinabi? However, the pivot has not benefited the country. Sino ba ang nag-pivot ng Pilipinas sa China? Di ba si Digong? Palakpakan! Di ba si Digong ang nagpumilit, nagsaksak sa mga lalamunan natin na mahalin natin si China? Mahalin natin ang China. Si Digong nagsabi doon. Ano nangyari? Yung 24 billion na ipinangako ng China, less than 5% ang natuloy. Less than 5%. Mga kotsero, matuwa ka na kung 5%. Pero ang sinabi dito sa article, less. Mas mababa pa pala sa 5%. Magkano yun, guys? Tingnan natin. Compute natin. Kasi maraming Duterte Balahura supporters dyan na ipagtatanggol pa rin si China tungkol dyan. So, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 24 billion times 5%. Wow! Partida, less than ba to? Less than.
1.2 billion lang. 1.2 billion lang ang pumasok. In short, budol, budol, budol. Lumampas lang ng $200 million ang China sa naibigay nila. Budol, 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 budol. 1.2 billion, nakakaya naman China. Nakakaya naman. Nakakaya naman. Sa kaya napunta yung ano, no? 23.1.2 billion. Sa kaya napunta yung 23.2 billion. Ang masakla pa dito, mga kotsero, pati yung iniidolo nyo, yung poon nyo, yung sinasamba nyong best president ever, nabudol din. Si political genius, nabudol. Si master strategist, nabudol. Si art of war, nabudol. Si mahal naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nabudol! Ay, naka. Nabudol ng China eh. Nabudol ng China. Tapos, di ba, nangako si Digong na yung Mindanao Railway. Yun na nga lang yung pinangako niya sa Mindanao eh. Mindanao Railway. Yun na nga lang pinangako niya sa Mindanao. Ano nangyari? Hindi pa natuloy. Hindi pa natuloy, guys. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Bakit? Dinelay yung China eh. Ng China yung papeles. Dinelay nila ng dinelay. Papakita ko sa inyo. Baka hindi kayo naniniwala. On-off negotiations. It is one of the 3 major railway projects whose loan negotiations with China Export-Import Bank o Exim Bank was overtaken by the change in the country's leadership last year. Talks on the Chinese funding for the 3 projects began in 2018. Kaso nga lang, hindi natuloy. Imagine, simula 2018 hanggang 2022, hindi siya nangyari. Bakit? Again, hindi nagka-problema, hindi dahil sa Pilipinas. Dinelay ng China. Yung negotiations. Nagbigay ng loan application uli noong 2021 na valid hanggang May 31, 2022. Wala na. Hindi na natuloy. Hindi nag-respond ang Exim Bank. Tapos, nung naging presidente si PBBM, tinry niyang habulin. Tinry niyang habulin nung naging presidente si PBBM. Kaso, it did not prosper. Still, the discussions did not prosper as fast as the government has expected. So, wala. In terminologies only Duterte Balahura supporters can understand. Ginurgur. Ginurgur ang China. kayo na nagkakaintindihan sa mga terminologies niyo. Mga mokong kayo. Ginurgur. Alatang pang lang eh, pang kalsada lang ang alam eh. Ayan. Ginurgur kasi nila. O di nabudol yung nyo, idol nyo. Budol. O ngayon, mga kotsero, hinahanapan nila ng bagong magpopondo. Nag-express na ng interest dyan ng Japan. I'm not sure kung meron pang iba. I think USD yata may proposal din sila dyan. So, apparently,
may punto si J. Tariela, si Commodore J. Tariela. Wala sa posisyon, walang moral ascendancy magsalita ang Chinese Communist Party tungkol sa $1 billion investment ng Amerika sa Pilipinas. And take note, these are Chinese. These are US businessmen. US businessmen, guys. So, at least mas stable kasi alam nyo, galing sa isang democratic country. Medyo kapitalista ang mindset, di ba? So, mas malamang sa malamang, magpo-prosper to. Kasi syempre, di ba? Pera-pera din yan eh. But at the end of the day, ang yabang-yabang nitong China, no? Makapangako ng PIP na. Magkano yun? 24 billion daw. 24 billion. Wow! 24 billion. Pero take note less than 5% lang ang actual na pumasok. Less than 5%. Di pa nga 5% eh. Ano kaya exact figures no pag less than? Ibig sabihin pag less than 4.9 to 0. Hindi naman siguro 0, di ba? Siguro mga 1 to 4.9. Baka nga baka 0.1. Yabang-yabang mga batikos, no? Kala mo pag-aari nilang Pilipinas. Grabe sila. Anyway. Wido lang daw kasi. Sabi ni Adrian Mike Dem. Wido lang daw kasi. Si master strategist nyo, nabudol. Si political genius nyo, nabudol. Anyari? Si Art of War nyo, siya yung ginawa ng Art of War. Sa bagay, mas magaling talaga ang Chinese sa Art of War. Sa kanila galing yun eh. Sansu. So mga kotsera, maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Alright, God bless you guys and see you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?